Tila exciting at entertaining pero nakakaimbiyer na sa iba ang nagaganap na catfight ngayon sa Kamara matapos hamunin ni Party List Representative Terry Ridon si Batangas Representative Leandro Leviste na ilabas ang umano'y hawak nitong insertion list mula kay dating DPWH Yusek Maria Catalina Cabral upang mapatotohanan ang mga paratang na ibinabato laban sa kaniya. Dahil dito, sumagot naman si Leandro na tila idol si Cheese Escudero sa pagtatagalog kaya diyan palang ekis na siya sa hamon ni Ridon sa isang radio program. Pakinggan ang tila epic fail na sagot ni Leandro kay Terry. Sir, pwede ba akong magbigay ng isang pangalan? Well, go ahead. Maliban sa yung nabanggit ko last time on your show about Congressman Edwin Garjola na may over 20 billion projects dito, over the weekend kasi may isa akong kasamahan sa Kongreso na nagsabi, bakit hindi lang ni Leandro sa publiko ang listahan? Ang sagot dyan na banggit ko na kanina, pero yung isa is ayoko naman na magalit sa akin yung buong Kongreso. Pero dahil siya ay nanawagan na isa publiko ko, pwede kong banggitin ang insertions niya. Pwede kong banggitin ang insertions niya. Pwede kong banggitin ang insertions niya. Ito po ay si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Okay, but I'd like to remind the good gentleman from Batangas that Mr. Ridon assumed, run for Bicol Saro Party List only this 2025 elections as the first nominee. Ha? Dito pong sinasabi yung budget na 2025, ang presumption po dito, binuo ito noong 2024 pa po. No? Ibig sabihin, yung 19th Congress. So, most likely, that time, iba pa po ang kinatawan ng Bicol Saro. Just to put it in the right perspective of Congressman. Yes, sir. At yung mga insertions naman ng party list ay hindi ng congressman necessarily, pero ng party list. Kaya ay hindi ng congressman necessarily, pero ng party list. Kaya ay hindi ng congressman necessarily, pero ng party list. Kaya Okay. po, I agree with you. Binibigyan ko ng perspective. Ito ang insertion ng party list. At Kaya huwag mo akong materi-teri. Terry! Huwag mo akong materi-teri! Yung tanong ko, sagutin mo, are you my husband? Etsyusera lang ba o gumagawa lang ba ng kwento si Leandro ukol sa insertions ni Ridon na neophyte party list representative? Mukhang hindi ata alam ni Leandro na kaka-elect lang ni Terry last may midterm elections at syempre, hindi naman papaawat si Terry online at inasar na lang si Leandro na anak ni Lauren sa isang convicted criminal billionaire sa Batangas. Asa na lang daw si Leandro kung mapapatalsik niya si Terry bilang chairman ng House Committee on Public Accounts. At ang banat ni Terry kay Leandro, super sinungaling daw ang anak ni Senator Loren na tila umeepal din kagaya ni Kiko Barzaga ng Etivac. Should we start calling him Lying Leandro? Pero una sa lahat, super sinungaling si Congressman Leviste. Kasi sa dalawang programa, sa programa po sa News 5, kanina umaga, at sa kabilang istasyon, ang sabi niya, Congressman Terry Ridon may 150 million road project insertions sa Pamplona at Pasacao, Camarines Sur. So kaya nga, ang una kong reaction doon, paano naman ako magkakaroon ng insertions? Kung hindi pa ako congressman, ngayong taon lang ako pumasok bilang kongresista muli. Yung pong budget na pinag-uusapan po ito, whether it's a proposal, whether it's an insertion, an amendment, 2024 po binuo. Hindi pa ho ako kongresista rito. So basically, ano yung pinagsasasabi ni Congressman Leviste na ako daw po ay may 150 million insertion dito po sa Camarines Sur. So bigla siya umatras. Ang sinasabi niya ngayon, hindi. Bicol Saro Party List ang meron pong proyekto pong ito. Pero wala na, touch move na yun kasi nagsinungaling na siya eh. Nang sabi niya, ako mismo daw po merong insertion na 150 million.